Sa mga tinatakot ang mga Duterte dahil sa ICC, makinig kayo. Alam niyo po, hindi sila nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang po yung Pilipino na admitted doon sa tinatawag na list of counsels ng ICC. Kami po yung mga abogado na po pwedeng humarap sa ICC. At sa ngayon po, kahit sa isa pa ng Pilipino, ako dyan sa listahan na yan. Bakit po sinasabi natin na hindi po pwedeng litisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Kasi nga po, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC. Kailan ba nagiging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa sa ICC? Yan ba ho ay agaran? Hindi po, dahil ng naunang kaso ng Nicaragua versus US, nung dinimanda ng Nicaragua ang US dahil pinapatay niya yung mga gobyerno ng Sandanista na tingin ng Amerika ay mga komunista, ang sabi ng hukuman, hindi ka po pwedeng umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero yan po yung magiging epektibo matapos ang isang taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro, hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiksyon ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiksyon, hindi mo na matatanggal yung jurisdiksyon na yan maski ikay umalis pa sa hukuman. Noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor. Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, informal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon ng partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ng ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagrereklamo yung mga Amerikano, napakamakapangyarihan naman itong prosecutor neto. Wala siyang mandato galing sa taong bayan kasi yung mga Amerikanong prosecutors po hinahalal. And yet, napakamakapangyarihan po pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para maengganyo ang Amerika na sumali sa ICC, pero hindi pa rin siya naengganyo, lahat ng gawain ng prosecutor, kinakailangan aproban ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number 1, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang isang taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. Pangatlo, maski ikaw'y bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman tuloy. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba sa preliminary examination na wala pang partisipasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito kauna-unang pagkakataon sa ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Nagkaroon na po ng kaso dyan yung Burundi na umalis din. Ang nangyari, yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation doon sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. So ang sabi ng hukuman, meron ng jurisdiction ang hukuman kasi yung request for preliminary investigation sa loob ng isang taon pagka-deposito ng instrument of ratification. Ganito bang nangyari sa Pilipinas? Hindi po. 2018 tayo nagbitiw. 2019 naging epektibo. 2021, 2 years later, tsaka humingi ng permiso ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. 2022, binigyan ng permiso. So, ibig sabihin na 2019, 2020, 21, 22, 3 taon na ang nakakalipas matapos na naging epektibo ang pagbibitiw natin sa ICC. Hindi na po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang ICC pagdating sa drug war. Kasi nga po, naging epektibo na yung ating pagbibitiw sa hukuman bago nagkaroon ng cognizance ang hukuman sa pamamagitan ng pagbigay ng authorization na magtuloy ang preliminary investigation. Ang tanong ngayon, maraming naniniwala, ako na rin, na itong deklarasyon na babalik sa ICC ay isang patama sa mga Duterte. Meron mang dapat ikatakot ang mga Duterte
kapag bumalik ang hukuman? Sagot, wala. Dahil bumitiw na po tayo at yung preliminary investigation ay hiningi at inaprubahan matapos yung pagiging epektibo ng ating pagbibitiw, wala ng jurisdiction ang hukumang ICC dun sa drug war. Pag tayo bumalik, magkakaroon ba ng jurisdiction ng hukuman? Wala rin. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng hukuman ay prospective, moving forward. Hindi po pwedeng retroactive. Bakit? Kasi ito po ay criminal statute, penal statute. Hindi po pwedeng bigyan ng retroactive effect. Otherwise, malalabag po ang karapatan ng due process ng isang akusado. Ulitin ko po, maski tayo bumalik, yung jurisdiction na nawala na sa hukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nang wala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiction dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sino po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente at yung iba pang mga presidenteng uupo. Hindi po mga Duterte yung dapat matakot. Baka kayo po ang dapat matakot dahil prospective ang jurisdiction ng ICC from the date na naging epektibo ang ating membership at ang mga nakaupo po ang po pwedeng malitis. Hindi yung mga dati nang nakaupo. O ayan, maliwanag na wala nang magagawa ang ICC sa mga Duterte. So, dilima, no, mga dilawan, iyakan na. Kasi hindi kayo makakaganti. Diba? Ang kapal-kapal ng mukha nyo, tawagin ng ICC. Ang kapal-kapal ng mukha nyo, takutin kami sa ICC na malapit na daw. No? May mga nagko-comment pa, ICC is coming, malapit na, kabahan na, matakot na. Matagal na akong diskumpiyado dyan sa ICC. Kasi matagal nyo nang sinasabi na dadakpin na ng ICC si Duterte, 'di ba? Matakot na si Duterte sa ICC. Coming na ang ICC. Diyos ko, mag 2024 na ang tagal. Yung pala, hindi na pala talaga pwedeng galawin, no? At litisin si former President Duterte, it's because nakaraan na din yon. Kasi nga, nag-withdraw na tayo, no? Sa membership natin sa ICC. So, simple logic, no? Sa naintindihan ko sa sinabi ni Harry Roque, kung ibabalik ang membership natin, so on the present, so meaning, kung sino yung present na nakaupo ngayon, and on the future, sila lang ang lilitisin, di ba? Sila lang ang pwedeng maimbestigahan kung may nagawa man silang mga human rights violation. Pero si former President Duterte, wala na eh. Nag-withdraw na. So, dilima, iyakan na.